Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Sabihin mo ang totoo. Dahil ba ito kay Hayward? Hindi kailangang maging isang rocket scientist ni Gerald para malaman iyon. Siya ay napabuntong hininga dahil dito. Hindi ka itatrato ng maayos ng mga tao nang walang dahilan. Alam ito ni Gerald dahil libreng bagay sa mundong ito. Bingo. Kailangan ko lang na mag-acting ka ng konti para medyo maprovoke ko siya. Kung kukunin niya ang pain, siguradong magbabago agad ang kanyang isip. Si Hayward ay isang napakapeti at narcissistic na tao, kaya't hindi niya talaga matatanggap na makikipagdate ako sa isang taong mas kapansin-pansin kaysa sa kanya, sagot ni Lilian na may ngiti sa kanyang labi. Napabuntong hininga si Gerald at sumagot siya, kung ganoon, kaysa i-provoke mo siya, sa palagay ko pagtatawanan ka lang niya kung susundin natin ang planong ito. Hindi ako kasing galing niya. Ang kanyang pamilya ay may property sa North Mountain at may shop pa siya dun. Mas magaling siya sa akin. Ang pagsisinungaling ni Gerald ay kasing natural ng kanyang paghinga. Siyempre alam ko iyon, kaya binigyan diin ko ang salitang acting. Hayaan mong sabihin ko ito sayo, Gerald, alam mo bang laging sensitibo si Hayward pagdating sayo? Nagkaroon ka ng hindi siguradong relasyon sa beach na Sharon na iyon noong high school at ilang beses rin siyang napunta sa isang mahirap na sitwasyon dahil sayo. Kung binago mo ang iyong pagkatao at nagpakita ka sa harap niya, sigurado magsiselos siya. Dahil dito, magpapanggap tayong couple at sigurado na pagsisisihan niya ang hindi ako ang pinili niya. Iyon ang dahilan kung bakit nararamdaman ko na ikaw ang perpektong tao para dito, masiglang sagot ni Lilian. Ang kanyang kaibigan ang nagbigay sa kanya ng ideyang ito kanina. Bagaman hindi talaga isang mayaman at batang tagapagmana si Gerald, tiyak na kaya niyang magkunwari bilang mayamang tagapamana. Teka lang, babaguhin ang pagkatao ko. Paki-elaborate ito, please. Naguguluhan si Gerald nang sabihin niya ito. Simple lang talaga. Ang kailangan mo lang gawin ay magpanggap na ikaw ay naging mayaman dahil nanalo ka sa loto. Kahit papaano dahil dito magiging mayaman ka pa kaysa kay Hayward. Kaya mo bang magmaneho? Nagrenta ako ng isang luxurious na kotse para sayo para mapanatili natin ang ilusyon. Hanggat handa kang kumilos ayon sa plano namin ng kaibigan ko, siguradong mabibigyan ko si Hayward ng isang malakas na sampal sa kanyang mukha bukas. May utang ako sayo kung tutulungan mo ako, Gerald. Nirenta ko na rin ang kotse kaya sana pumayag ka. Nagmakaawa si Lilian. Mukhang gagawin ni Lilian ang lahat para mabawi ang pagmamahal at atensyon ni Hayward. Nalaman ni Gerald kung gaano ito kahalaga sa kanya, kaya nahirapan siyang tanggihan ang kanyang hiling. Una niyang binalak na magpaalam kay Gia bukas at ihatid siya pabalik sa Serene County dahil ang kotse niya ay maibabalik na noon. Gayunpaman, ang kanyang mga plano ay maaantala sa susunod na araw. Sige na, gagawin ko ito, sabi ni Gerald habang tumatango. Okay, sabi ni Lilian habang nakangiti at tuwang-tuwa. Curious ako, paano ka nakakatiyak na makakasama natin bukas si Hayward? Sigurado ako na makikita natin si Hayward bukas. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol doon. Kailangan mo lang makipagkita sa akin sa entrance ng ospital bukas. Susunduin kita doon. Nang matapos siyang kumain, umalis siya sa cafeteria kasama si Lilian. Si Lilian ay mukhang mas masigla ngayon at parang humupa ang kanyang lagnat. Hindi mapigilan ni Gerald na isipin na ito ang lakas ng pag-ibig. Mababaliw ba talaga ng isang babae para lang sa pag-ibig? Pero sa totoo lang, dahil si Lilian ang kanyang pinag-uusapan, maaring ito ay dahil sa kapangyarihan ng pera lamang. Bumuntong hininga na lamang si Gerald. Matapos maghiwalay ang dalawa, bumalik si Gerald kay Gia at pinakain siya ng lugaw. Walang kapansin-pansing nangyari sa araw na iyon. Umaga kinabukasan, hinintay ni Gerald si Lilian sa park na katabi ng ospital dahil nagkasundo sila na magkita doon. Hindi niya kailangang maghintay ng matagal nang may isang brand new na puting Mercedes-Benz 500 na umandar at huminto sa harap ni Gerald. Nang maibaba ang bintana ng sasakyan, nakita ni Gerald na nasa loob sina Lilian at ang kaibigan niya. Hindi ko inakala na puntual ka. Sige, pasok ka na. Dadalhan ka namin ng isang hairstylist sa susunod, sabi ni Lilian. Hoy, hoy! Gumising ka, Gerald. Nagulat ka ba dahil nakatingin ka sa isang magandang kotse? Pumasok na. Makakalibre ka ngayon dahil makakasakay ka sa isang Mercedes-Benz 500. Kinuskos ni Gerald ang kanyang noo habang umiiling. Siyempre mabibigla siya.
Kung tutuusin, ang Mercedes-Benz G500 ay masyadong pamilyar sa kanya. Ito ba ang kotse na nirenta mo? Nang sumakay na siya sa kotse, biglang nawala ang kanyang mga pagdududa. Ito talaga ang kaparehong Mercedes-Benz G500 na pinarenta niya sa kapatid ni Quaid na si Courtney. Ito ay coincidence na naman. Oo, naisip ko na kahit na pamilyar ka sa maraming mayaman at batang mga tagapagmana, hindi ka nila kaagad dinadala para makipaglaro ka sa kanila, tama ba? Marahil ay hindi ka pa nagkaroon ng pagkakataong umupo sa napakagandang kotse dati, tama ba si Gerald? Mayabang na sinabi ni Lilian habang nagmamaneho. Alam mo, ang modelong ito ay nagkakahalaga ng $300,000. At saka, bago ang kotse na ito. Nagbayad kami ni Lilian ng $15,000 bawat isa sa deposito para rentahan lamang ito. Ang aming mga savings ng account ay kulang na ngayon, mayabang na sinabi ng kaibigan ni Lilian sa ilang kadahilanan. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-record ng ilang mga video. Lilian, bakit hindi mo buksan ang sunroof? Gusto kong ilabas ang aking ulo at kumuha ng ilang picture, tuwang-tuwa na sinabi ng kaibigan ni Lilian. Bubuksan ko na ito ngayon. Pero kontrolin mo ang iyong sarili doon. Ang halagang pwede nating makuha pabalik ay mababawasan kung may makikita na maliit na gasgas sa kotse, sabi ni Lilian habang hinahanap ang pindutan ng sunroof. Teka, alin ang pindutan para sa sunroof? Mukhang gumagana ito sa parehong paraan. Hindi ko maintindihan, sabi ni Lilian habang naguguluhan. Natural para sa kanya na malito sa kung paano magpatakbo ng kotse dahil ito ang kanyang unang pagkakataon sa loob nito kung tutuusin. Nakaupo si Gerald sa likuran ng kotse, at hindi niya maiwasang makaramdam na hindi maging komportable habang pinapanood niya si Lilian na pinipindot ang lahat ng mga pindutan na mahanap niya. Hindi nagtagal bago siya sumuko at sinabi sa kanya kung aling pindutan ang nagbubukas ng sunroof. Sinubukan ito ni Lilian at lumabas na tama pala siya. Aba, tingnan mo ikaw. Hindi ko inaasahan na ikaw ay marunong pala. Mukhang alam na alam mo ang kotseng ito, sabi ni Lilian. Oo nga pala, mahilig ka pala sa mga kots nung high school ka, di ba? Mukhang pinapanatili mo pa rin ang iyong interes mula noon. Pasimpleng tumango lamang si Gerald na may pilit ngiti sa kanyang labi. Sa nakabukas na sunroof, ang kaibigan ni Lilian ay inilabas ang kanyang ulo para kumuha ng ilang mga picture. Hindi masyadong nagtagal, silang tatlo ay nakarating sa isang hairstylist at binigyan si Gerald ng isang cool na bagong hitsura. Pagkatapos ay binigyan nila si Gerald ng isang suit, isang puting shirt, at isang pares ng leather shoes. Hindi mapigilan ni Lilian at ng kanyang kaibigan na maramdaman na medyo guwapo si Gerald pagkatapos dumaan sa makeover na iyon. Bagaman may mataas na standard si Lilian para sa kanyang mga lalaki, hindi niya maiwasang mapahanga at lihim na sumilip kay Gerald sa tuwing makakaya niya. Saan tayo pupunta ngayon? Tanong ni Gerald pagkasakay ulit nila sa sakyan. Pupunta tayo sa coffee shop sa tabi ng Mayberry Hotel. Gayon din, Gerald, dapat mong malaman muna ang ilang bagay. Dahil kilala mo si Aiden at ang kanyang mga kaibigan, alam mo kung paano kumilos ang mga mayamang mga lalaki. Pero nagpapanggap ka bilang ibang uri ng mayaman na binata ngayon. Dahil sa nanalo ka sa loto, kakailanganin mong magpakita na ikaw ay malupit at mapagmataas para kunin ni Hayward ang pain. Iyon ang karaniwang kaisipan ng Novio Richie. Nakukuha mo ba ang sinasabi ko? Sagot ni Lilian. Okay. Kailangan ko bang kumilos ng ganoon dahil lang yumaman ako? Tanong ni Gerald habang makikita ang isang mapait na ngiti sa kanyang labi. Hindi mapigilan ni Gerald na mapaisip sa kanyang sarili. Kung siya talaga ay naging sobrang yaman overnight, bakit susubukan pa rin ni Lilian na habulin si Hayward? Gawin mo lang ang sinabi ko at magiging maayos ang lahat. Makikinig ka rin sa lahat ng aranjementa ni Quilla. Tutulungan ka niya sa lahat ng paghahanda. Narinig niya ito at tumango lamang si Gerald nang wala ng ibang magawa. Ano pa ang masasabi niya? Pagdating sa coffee shop, sinimulang gawin ni Lilian ang kanyang pagpapanggap. Kumapit siya sa braso ni Gerald at inilalagay ang kamay niya kay Gerald habang papasok sila sa coffee shop. Nakita ni Gerald na kapwa sina Hayward at Sharon ay nagkakape din doon. Humanga si Gerald kay Lilian dahil sa pagsasaliksik na ginawa niya para planuhin ang lahat ng ito. Kapwa sila kumilos tulad ng isang tunay na magkasintahan habang naglalakad sila patungo sa isang mesa sa tabi nina Hayward at Sharon bago sila umupo. Hindi nagtagal bago tumingin si Sharon sa tabi at nakita ang dalawa sa tabi nila. Napahinto siya ng saglit.
Pwede ko na bang kunin ang order nyo? Magalang na tanong ng isang waiter nang makalapit ito sa kanila. Nakikita kung gaano formal ang itsura at pagbihis ni na Gerald at Lilian, ang waiter ay maingat na maging magalang sa oras na ito. Bigyan mo kami ng pinakamahal mong kape. Tulad ng itinuro sa kanya ni Lilian, si Gerald ay kumikilos tulad ng isang taong novio rich. Nakaupo pa siya na nakakrus ang kanyang mga paa. Ang aming pinakamahal na kape. Sir, ang pinakamahal namin ay nagkakahalaga ng $45 bawat isa, sagot ng waiter at medyo nagulat siya. Sige. Walang mahal para sa akin. 2 tasa ng kape na iyon at siguraduhing perpekto ang paggawa. Yes, sir, sabi ng waiter bago yumuko at tumakbo. Nagtaka at natawa si Lilian nang makita niya si Gerald na umaakto ng sobra habang pinagmamayabang niya ang kanyang kayamanan. Niyugyug pa niya ang relo niya paminsan-minsan para makita ito ng iba. Sa totoo lang, hindi inaasahan ni Lilian na si Gerald ay maaring maging ganito ka-cool. Sa oras na iyon, napansin na ni Hayward sina Gerald at Lilian na nakaupo sa tabi nila. Naging madilim ang kanyang muka sa oras na marinig niya na nag-order si Gerald ng 2 tasa ng kape na nagkakahalaga ng $45 bawat isa. Napansin niya rin na medyo intimate si Lilian kay Gerald. Talagang hindi komportable ang pakiramdam ni Hayward dahil dito. Dati ay malapit siya kay Lilian araw-araw bago mangyari ito. Sa totoo lang, natutuwa din siya na patuloy siyang hinahabol ni Lilian noon. Nang mapili niya si Sharon kaysa sa kanya, alam niyang mamahalin pa rin siya ni Lilian dahil vain na tao nga naman ang babaeng ito. Gayunpaman, hindi natutuwa si Hayward na siya ay malapit na ngayon sa ibang lalaki. Hindi niya inaasahan na mabilis mag-move on si Lilian. At ang pinili niya pa ay si Gerald. Ang taong kakompetensya niya. Isang fuse ang pumutok sa isip ni Hayward habang hinihimas ang kanyang mga kamay sa coffee table. Pef! Bakit ka nagpapanggap na mayaman? Sa palagay mo ba hindi ko alam ang tungkol sa background mo? Itigil ang pagpapanggap na mayaman ka. Galit na sinabi ni Hayward. Tumingin si Sharon kina Gerald at Lilian bago sinubukang pakalmahin si Hayward. Speaking of which, Gerald, bagong bili lang ang coats mo, di ba? Saan tayo pupunta para masaya mamaya? Pwede ba tayong pumunta sa Mayberry Commercial Street? Nakita ko ang isang skirt na talagang nagustuhan ko doon kaya maaari ba tayong pumunta doon mamaya para bilhin ito? Nagkakahalaga lamang ito ng $450. Please pagbigyan mo ako, natutuwa si Lilian habang maingat na inyugyog ang braso ni Gerald. $450. Pulubi ka ba? Magsuot ka ng mga damit na nagkakahalaga ng hindi bababa sa $1,000. Kung hindi man, huwag kang mag-abala na sabihin sa akin ang tungkol dito. Mahiya ka, sagot ni Gerald habang maingat niyang tinulak ang mga kamay niya palayo sa kanyang braso. Hindi talaga inaasahan ni Lilian na ang cool ng acting ni Gerald bilang isang novio rich. Pasimpleng inilagay niya ang isang kute at kawawang mukha bago tumango nang marinig ang mga salita niya. Humph! Nagmamayabang ka kahit na gumagawa ka lang naman ng errands ng iba. Lalong nag-aalala si Hayward nang makita niya si Lilian na sobrang masunurin kay Gerald matapos siyang sawayin. Ngayon lang siya nagselos ng ganito. Anong meron si Gerald na wala siya? Paano naging mas mahusay kaysa sa kanya si Gerald? Relax, Hayward. May mga tao talagang gustong magpakitang gilas. Nagmamayabang lang sila kaya hindi mo na kailangang mag-abala na tingnan sila, sabi ni Sharon habang idinagdag ang kanyang ambag sa usapan. Tama, may panahon talaga kung kailan talaga naisip namin na ikaw ay isang ordinaryong errand boy lamang para sa mga mayayaman. Masaya ako na sabihing mali kami tungkol doon. Habang tinutulungan mo sila, siguro nakuha mo rin ang ilan sa kanilang swerte. Hahaha. Hindi ko talaga inaasahan na mananalo ka ng maraming pera mula sa loto. Nang makita ni Lilian na kinagat na ni Hayward ang kanyang pain, nagsimula siyang magsalita tungkol sa mga bagay na gusto niya kay Gerald habang nakahawak siya sa kanyang kamay. Ano? Nanalo ng loto? Nakuha niya ang atensyon ni Hayward dahil sa kanyang mga sinabi. Gerald, magkano ang panalo mo? Tanong ni Sharon habang nakatitig kay Gerald. Imposible para kay Gerald na makakuha ng isang babae na tulad ni Lilian na hahabol sa kanya kung nanalo lamang siya ng $50,000. Mapapansin pa na magastos na si Gerald ngayon. Malamang mas malaki ang napanalo niya. Natakot talaga si Sharon na daig pa ni Gerald si Hayward. Kung nangyari iyon, malamang na siya ang higit na nagsisisi rito.
Alam ito, lumago lang ang kanyang pagkabalisa at kaba habang hinihintay niya ang sagutin ni Gerald. Ay, swerte lang ako. Hindi ko akalain na mananalo ako ng napakaraming pera ngayon. Para naman sa halaga na napanalunan ko. Well, sabihin na natin na hindi okay para sa akin na ibunyag sa iyo ang impormasyon na iyon, sabi ni Gerald habang kinindatan niya si Lilian na may ngiti sa kanyang labi. Sa sandaling iyon, inabot ni Gerald ang kanyang bulsa para ilabas ang kanyang cellphone. Bilang isang resulta, ang kanyang susi ng kotse, aksidenteng nahulog sa lupa. Nang tumingin sina Hayward at Sharon, nanlaki ang kanilang mga mata sa sobrang gulat. Iyon ang susi ng kotse ng isang Mercedes-Benz G500. Gerald, ito ba ang bagong kotse na binili mo? Nagulat si Sharon nang magtanong siya. Binili ko ito ilang araw lang ang nakakaraan. Binili ko ito para makapunta ako sa mga lugar na gusto kong puntahan, sagot ni Gerald habang kaswal niyang itinapon ang mga susi sa lamesa. Nasabik pero na-stress si Lilian sa pangyayari na ito dahil natatakot siyang masira ang mamahaling susi ng kots. Masaya siya na makikita sa mukha ni Hayward ang kahiyan. Nga pala, narinig kong sinabi ni Lilian na may binili kang bagong kotse. Hindi ko pa ito nakikita. Anong binili mo para sa sarili mo? Isang Bumupito series, isang Mercedes-Benz, o isang Audi? Nagkakahalaga ba yon ng higit sa $150,000? Tanong ni Gerald na may ngiti sa kanyang labi habang nakatingin kay Hayward. Bumili si Hayward ng Passat na nagkakahalaga ng higit sa 30 grand pero ano naman ito kumpara sa $300,000 mong kotse? Pangungutya ni Lilian habang nakatingin siya kay Hayward. Huminga ng malalim si Hayward habang ang kanyang mga kamay ay hindi napigilang nanginig. Bumili ka ng Passat. Bakit mo binili yon? Sagot ni Gerald na may kasunod na tawa. Pwede kong bilhin ang kahit anong gusto ko at hindi nyo kailangang mangyalam. Tungkol doon, hindi ba nanalo ka lang sa loto? Kaya bakit ka nagmamayabang? Nag-aalalang sagot ni Hayward. Ako ang pinakaswerteng babae sa buong mundo, Gerald, na ikaw ang kasama ko. Manatili ako sa tabi buong buhay ko at magkakaroon tayo ng magandang buhay. Pero kahit pa ganoon, kailangan mo akong tratuhin ng mabuti at kasama na rito ang pagbili sa akin ng lahat ng mga damit na gusto ko ngayon. Siyempre, bibilin ko ang lahat para sayo. Pero huwag mong kalimutan na mangako ka rin sa akin ang sarili mo sa akin ngayong gabi, hehe. Bulong ni Gerald habang hawak ang malambot na mga kamay ni Lilian. Nang marinig ni Lilian ang mga sinabi ni Gerald, talagang gusto niyang sampalin ng malakas ang mukha niya hanggang sa magdugo ito. Pita! Sinong nagbigay sa kanya ng karapatang sabihin yon? Kailan ba ito nakasama sa script? Kung tutuusin, nagpapanggap nga naman silang magkasintahan at kung sasabihin ito ni Gerald, walang alinlangang magwawala si Hayward dahil dito. Sa kasamaang palad, ang mga sinabi ni Gerald ay nag-iwan ng napakalaking epekto. Plano na sana ni Lilian na sabihan si Gerald mula dahil hindi siya naging maingat sa mga sinabi niya, ngunit napagtanto niya na biglang napuno ng galit ang mukha ni Hayward. Nanginginig ang labi niya sa sobrang galit. Nakita niya na ang ilang mga salitang iyon mula kay Gerald ang nagsimula ng galit ni Hayward. Ay! Napakalandi mo talaga, Gerald. Nahihiyang sagot ni Lilian. Sa puntong iyon, tumayo si Hayward na puno ng galit. No way, Lilian, bakit mo ginagawa ito? Ano ba ang gusto mong makuha? Gusto mo ba na ako na lang ang bumili nito para sayo? Bakit mo ibibigay ang virginity mo sa talunan na ito? Huwag mong hayaan at abusuhin ang iyong sarili dahil lang nanalo siya sa loto. Hindi pinansin ni Lilian ang mga sinabi niya at agad siyang nagbigay kay Hayward ng isang agresibong komebak. Puffed! Hayward, sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang tawaging talunan ang boyfriend ko? Saka, kami na kaya anong masama na ibibigay ko ang virginity ko sa boyfriend ko? Anong kinalaman mo dito? Alam mo, akala ko ikaw ang tipo ng tao na maaasahan, Lilian. Naisip kong palagi mong binibigyang pansin ang iyong ugali, sa totoo lang, kahit na pinili kong makasama si Sharon, nahirapan talaga ako at parang nasa isang impyerno ako dahil masakit sa akin ang nangyari. Napuno din ako ng panghihinayang, pero ngayon na nakikita ko na ang tunay mong ugali, wala na akong sama ng loob at hindi ko na rin sinisisi ang aking sarili na iniwan kita. Umalis na tayo, Sharon. Galit na si Hayward na hihilahin niya na si Sharon. Nag-aalalang tumingin si Lilian kay Hayward.
Kung ikukumpara kay Sharon, ang pinakamahalagang kalamangan ni Lilian ay naintindihan niya ang buong pagkatao ni Hayward. Siya ang nakakaalam ng tungkol sa kanyang psikologikal at mental na kalagayan. Alam na alam din niya na dapat na sinasabi ito ni Hayward para subukan niyang malaman kung gusto pa rin niya si Hayward o hindi. Naghihintay kung si Lilian ay magsisisi at hihingi ng tawad sa kanya para sa kanyang mga aksyon. Kapag gagawin iyon ni Lilian, lahat ng ito ay matatapos kaagad. Niyakap niya ng mahigpit si Gerald hanggat kaya niya na parang wala lang sa kanya ang mga salita ni Hayward. Mahal ko, wala akong pakialam kung ano ang tingin sa akin ng iba. Pinapangako ko na tatratuhin kita ng maayos mula ngayon. Alagaan mo rin ba ako ng mabuti? Sinamantala ni Gerald ang pagkakataong ito na hawakan ang baywang ni Lilian at mahinahon niya itong piniga. Siyempre, aalagaan kita ng maayos. Hindi rin siya bobo. Bakit hindi niya gagamit ang pagkakataong ito at samantalahin siya kung kaya niya? Pinagpatuloy niya ang paghaplos sa katawan ni Lilian. Ang mga salitang iyon ay malakas at malinaw din kay Hayward. At ngayon, nawala ang lahat ng kulay ng kanyang muka hanggang naging maputla na siya. Tahimik niyang kinaladkad si Sharon palabas ng coffee shop. Pitang ina, tama na. Bakit mo pa ako hinahawakan? Tinulak ni Lilian si Gerald nang makaalis na si Hayward. Si Lilian ay tumingin ng masama kay Gerald, ang galing mo kanina pero ayokong hawakan mo ako. Talaga bang iniisip mo na ako ang girlfriend mo? Oh? Ngayon ba wala na si Hayward? Ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Gerald habang naguguluhan. Humph! Huwag kang magalala. Sigurado na babalik siya sa akin. 1, 2, 3. Bumilang si Lilian sa kanyang mga daliri nang biglang narinig niya mula sa kanyang balikat ang boses ni Sharon. Hayward, anong ginagawa mo? Lilian, may ilang mga bagay na kailangan kong linawin sa'yo. Hindi ko alam kung ano ang iniisip mo sa akin ngayon, pero inaamin kong nagkamali ako na hindi kita tinulungan noong hinampas ka ni Sharon kahapon. Kanina pa ako nagsisisi. Umaasa ako na bibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Gusto kong patunayan na ako ay mas malakas at may kakayahang kumpara sa isang Novio Ricci na tulad ni Gerald. Sumagot si Hayward at ang kanyang tono ay nagsisi, mas mapagpakumbaba kaysa sa normal niyang boses. Malinaw na ang kanyang kumpiyansa sa sarili ay nabawasan, na minsan ay pinagmamayabang niya ng sobra. Hindi mapigilan ni Gerald na maramdaman ang isang malalim na paghanga kay Lilian habang pinapanood ang eksena mula sa isang gilid. Pero meron na akong Gerald, isang lalaki na may isang luxurious na kotse at bibilhan niya pa ako ng maraming mga branded cosmetics at bags. Ikaw? Ano ang maibibigay mo sa akin? Tanong ang naging sagot ni Lilian. Wow! Magkasama kayo ni Gerald dahil mas mayaman siya kaysa sa akin, di ba? Tanong ni Hayward na parabang nabibigo siya at hindi makapaniwala. Naalala ni Gerald na parang pamilyar ang pag-uusap. Hindi ba iyon ang sinabi ni Xavier sa maliit na kakahuyan noong isang araw? Naintindihan niya kung ano ang nangyayari, hindi ito dahil mahal ni Hayward si Lilian, sa halip ito ay isang katanungan ng mismong dignidad ng isang tao. Ito talaga ang katotohanan, kahit na gusto niya ito o hindi. Ang mga lalaking tulad ni Hayward, na pinapalibutan ng ego, ay hindi matatanggap ang katotohanang ang taong nagmamahal sa kanya ay may minamahal ng iba. Gusto niyang makuha si Lilian ng buo para muling makuha ang kanyang dignity. Sabihin mo kahit anong gusto mo. Pumunta na tayo sa kotse at magmaneho na, Gerald. Pagkatapos ay hinawakan ni Lilian ang braso ni Gerald bago ang dalawa ay pumunta sa kanyang sasakyan. Lumayo ka sa daanan ko. Nakatayo ka sa lalakaran ko, sabi ni Gerald habang mahinahong tinatapik si Hayward sa kanyang dibdib bago siya naglakad papunta sa parking lot. Ayaw sumuko ni Hayward kaya hinabol niya ang dalawa. Gerald, pwede ko bang imaneho ang kotse mo? Hindi pa ako nakakapagmaneho ng ganitong klase ng kotse dati, pakiusap ni Lilian habang nagniningning ang kanyang mga mata. Sige. Ito, kunin mo ang mga susi, ngumisi si Gerald habang hinahagis niya ang mga susi ng kotse kay Lilian. Lilian, huwag kang sumama sa kanya. Pakiusap. Makikinig ka sa akin. Nagkamali ako. Mali talaga ako. Pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Papahalagahan at alagaan kita higit pa kay Gerald. Simula ngayon, bibilin ko ang lang gusto mo basta't kaya ko. Bigyan mo ako ng pagkakataong mapatunayan na mas magaling ako kaysa kay Gerald. Pakiusap ni Hayward kay Lilian habang mahigpit ang pagkakahawak niya sa kanyang braso. Ganon ba?
Pero wala na ba kayo ni Sharon? Tanong ni Lilian habang nakatingin kay Hayward na may mga mata na parang inakusahan siya. Tumingin si Hayward sa mga mata ni Sharon at hininaan ang kanyang boses. Pasensya ka na, Sharon. Ngayon ko lang nalaman na si Lilian ang taong mahal ko talaga. Tapusin na natin ito. Hayward, bakit mo nagawa ito? Mararamdaman ang galuhalong galit at pagkalito ang naramdaman ni Sharon hanggang sa napaluha na lang siya. Hindi niya na napigilang umiiyak ng sobra sa oras na ito. Isang ngiti sa wakas ang lumitaw sa mukha ni Lilian. Naramdaman niya na ang kanyang pride ay bumalik na at naramdaman niya na napuno ang puso niya ng galak at saya. Para naman kay Hayward, sinamantala ni Lilian ang kanyang ego at pride dahil alam niya na gaganahan si Hayward dahil nalaman niyang nakuha ni Lilian ang isang mas kapable na boyfriend kaysa sa kanya. Kung tutuusin, gaano man kaganda ang isang tao, ang kanyang halaga ay siguradong mawawalan ng halaga kung walang humahabol sa kanya. Lalo na't maraming mga magagandang babae ang naglalakad sa mundong ito. Magbabago ang lahat ng iyon sa sandaling ang isang kapable na tao na matatag ang pinagmulan ay magkakagusto sa'yo. Sa oras na iyon, ang iyong halaga ay lampas sa hangganan ng social strata. Kung hindi man, hindi ka mamahalin ng isang lalaki kahit nakuha na nila ang iyong puso. Sa pamagitan nito, magiging mahalaga si Lilian kay Hayward kumpara kay Sharon. Kung iisipin ang nakaraan, si Murphy, ang mga kakayahan ng ex-boyfriend ni Sharon ay wala kumpara kay Hayward. Hawak ni Hayward ang kamay ni Lilian habang patuloy niya itong kinakausap. Kakaibang hiya ang naramdaman ni Gerald, at dahil uminom siya ng isang malaking baso ng kape, kailangan na talaga niyang gumamit ng banyo. Dahil alam kong sincere ka sa mga sinasabi mo, Hayward, sa pagkakataong ito, nangangako akong maging girlfriend mo. Sagot ni Lilian na may ngiti sa kanyang labi dahil nakamit niya na ang kanyang hangarin. Sa sandaling iyon, coincidence ito, Miss Cole. Nandito ka pala. Nagkataon na hinahanap kita, sabi ng isang babae. Agad na lumaki ang kanyang mga mata nang masulyapan ni Lilian ang taong naglalakad papunta sa kanya. Miss Cole. Isang babae na 25 years old lumapit at tinawag si Lilian habang tinitignan siya ng may paggalang. Si Lilian naman ay nagkunwaring hindi kilala ang babae sa sandaling makita siya. Sino ang babaeng yon? Siya ay walang iba kundi si Courtney, ang business manager na nagrenta sa kanya ng kotseng ito. Oh? Urgent ba ito? Kung hindi naman ito urgent, baka pwede mo akong makausap sa WeChat kapag nasa bahay na ako. May ginagawa kasi ako ngayon. Namutla ang mukha ni Lilian. Diyos ko! Bakit nagkataon na nangyari pa ito ngayon? Nakasalubong pa talaga niya ang manager ng rental car dito. Bakit hindi na lang ito nangyari mamaya? Nangyari pa ito kung kailan naging sila ni Hayward. Okay lang, Miss Cole. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na hindi napansin ang oras na pinarenta ko sa'yo ang kotse na ito. Nakita ko na sinulat ko na dapat mong ibalik ang kotse bukas, pero nagkamali ako. Kailangan mong ibalik ang kotse bago mag-apat ngayong hapon dahil ibabalik namin ang kotse sa customer bago mag-5. Pasensya na. Kapabayaan namin ito. Balak sana kitang tawagan ka mamaya. Humihingi ng tawad sa kanya si Courtney. Kinaway niya ang kanyang kamay kay Lilian bago siya umalis. Ano? Sina Hayward at Sharon ay parehong natulala ng sandali nang marinig ang mga sinabi ni Courtney. Lilian, rental car pala ito. Anong nangyayari dito? Hindi naintindihan ni Hayward ang nangyayari. Ha? Hindi. Hindi ko rin maintindihan kung ano ang nangyayari. Hindi alam ni Lilian ang sasabihin pa niya. Wala talaga siyang masabi ngayon. Wow, okay, naintindihan ko na ito ngayon. Lilian, ikaw ang nag-arkila ng kotseng ito, di ba? Nirenta mo ito para magamit mo ito na lokohin si Hayward. Sabihin mo sa akin na tama ako. Sumabad si Sharon. Hindi alam ni Lilian ang gagawin niya. Bigla niyang nakita si Gerald na naglalakad pabalik papunta sa kanya mula sa banyo. Biglang may naisip na plano si Lilian. Tumalikod siya at mabilis na tumakbo papunta kay Gerald. Gerald, pumunta ka dito. May sasabihin ako sa'yo. Hinawakan ni Lilian ang braso ni Gerald bago siya bumulong, tapos na ang lahat. Nalaman ni Hayward na ang Mercedes-Benz G500 ay isang rental car. Pwede ka bang magpanggap na ikaw ang nagsinungaling sa akin tungkol sa kotse? Sige. Please kailangan mo akong tulungan. Napahinto si Gerald ng isang segundo.
Ano ang nangyayari dito? Bilang nawala ang isip niya sa sandaling ito habang sila Hayward at Sharon ay papunta na kay Gerald. Gerald, go ka. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Inarkila mo ang kutsing ito para lang lokohin ako. Ang kots na ito ay hindi pala sayo. Biglang sumigaw si Lilian. Anong nangyayari? Sa akin ang kotse na ito. Gulat na sumagot si Gerald. Puffed. Gerald, huwag ka nang magpanggap. Ngayon ko lang nalaman na tuso ka pala. Dinaya mo kami para linlangin si Lilian at muntikan na siyang mahulog para sa mga trick mo. Muntikan pa akong makipaghiwalay kay Sharon dahil din sayo. Ngumuso si Hayward. Ngayon, nakikita mo ba kung sino ang mga mabuti talaga sayo? Ang ibang mga babae ay gusto lamang manatili sa isang lalaki dahil lamang mayaman sila, pero sa huli, malalaman nila na niloloko na pala sila. Malinaw na ba ito sayo ngayon? Sabi ni Sharon habang nakatingin kay Hayward. Hayward, sinabi mo na alagaan mo ako. Sigaw ni Lilian. Come on Lilian, alam mo sa palagay ko oras na para magising ka. Munti ka na akong makipaghiwalay dahil sa talunan na ito. Grabe. May dadaluhan pa sana kami na birthday ni Miss Larson ngayong tanghali. Munti ka na kaming magkagulo at maghiwalay ng walang kadahilanan dahil sa bagay na ito. Hinawakan ng maigi ni Hayward ang kamay ni Sharon at tiningnan ng masama si Gerald at Lilian bago sila umalis papunta sa Mayberry Hotel. Birthday ngayon ni Miss Larson kaya sigurado na ayaw ni Hayward na malate. Napagpasyahan niya lang na pumunta sa isang cafe para uminom ng kape. Naku! Nakakagulat talaga ang kinalabasan. Bumaba ang kumpiyansa sa sarili ni Lilian dahil lalong bumaba ang halaga ng pagkatao na ginawa niya para kay Gerald. Nga pala Gerald, hindi ka ba nanalo sa loto? Hahaha. Bakit hindi ka sumama sa Mayberry Hotel? Mayroon kaming mga tiket. Inasan ni Hayward si Gerald bago niya sinama sa kanya si Sharon. Nag-squat si Lilian at nagsimulang umiyak. Oh? Mark Crawford? Anong ginagawa mo dito? Isang boses ang biglang nagsalita. Isang middle-aged na lalaki ang nakasuot ng suit at leather shoes ang nagkalad patungo kay Gerald. Ikaw si? Naisip ni Gerald na pamilyar talaga siya, ngunit hindi niya alam ang pangalan nito. Well, Mark Crawford, normal para sa'yo na hindi malaman kung sino ako. Pero alam ko kung sino ka. Nandoon din ako sa iyong huling reception meeting sa Serene County. Nasaksihan ko ang pagiging graceful mo noong buong araw kang nandoon. Ang pangalan ko ay Blake Wadford. Kinuha lang ako ni Merlali sa grupo bilang events planning manager. Nandito ka rin ba dumalo sa birthday ni Miss Larson? Ngumiti ang lalaki at kinuskos ang mga kamay niya sa sobrang kaba. Huminto sa pag-iyak si Lilian habang blangko siyang nakatingin sa mga lalaki. Maging sila Hayward at Sharon na papasok na sana sa hotel ay naguluhan nang marinig nila ito. Oh? Hello, Mar Wadford. Ikaw pala ang nagplano ng birthday ni Miss Larson. Hindi ito maintindihan ni Gerald. Sinong Miss Larson ang sinasabi niya? Bakit may isang tao mula sa kanyang sariling grupo ang nagpaplano ng birthday banquet ng ibang tao? Ahem. Opo. Birthday ngayon ni Miss Elena Larson. Dahil nasa iisang grupo lang tayo, tumulong na rin ako sa pag-aayos ng kanyang banquet. Maraming mga owners ng mga shops sa Mayberry Commercial Street ang nandito rin ngayon. Pero, karamihan sa kanila ay lilipat sa Your North Mountain Commercial Street sa second half ng taon, kaya masasabi na ito ay isang gathering na rin. Paliwanag ni Blake. Oh, ganoon ba? Nakaramdam si Gerald ng mabigat na pakiramdam sa kanyang puso. Kaibigan din siya ni Elena. Kaya bakit hindi siya naimbitahan? Mar Wadford, kilala mo si Gerald? Tanong ni Lilian habang nanalaki ang mga mata niya dahil sa curiosity. Pinagmamasdan niya ang itsura ngayon sa mukha ni Hayward. Naramdaman ni Lilian na parang ito ay isang magandang pagkakataon na gumawa ng comeback. Ang lalaki ba na ito ang kaibigan ni Quilla na dumating para sagipin sila? Kung tutuusin, binabantayan ng maigi ni Quilla ang sitwasyon, ngunit hindi pa siya nagpapakita. Habang iniisip niya ito, mas nakumbinsi ni Lilian na lahat ng ito ay hinanda ni Quilla. Siyempre, kilala ko si Mar Crawford. Kahit na hindi ko siya kilala, siguradong makikilala ko ang kotse niya. Tumugon si Mar Wadford habang nakaturo sa Mercedes-Benz G500. Perfecto. Sigurado si Lilian na ang kanyang matalik na kaibigan ang gumawa ng move na ito.
Hindi niya alam kung paano nakahanap si Quilla ng isang tulad niya at talagang maganda ang pakiramdam ni Lilian dahil dito. Dahil ininsulto ni na Hayward at Sharon si Gerald kanina, mahirap para kay Lilian na ipaliwanag ang sarili kung lalayo si Hayward. Karagdagan pa doon, hindi rin magiging masaya si Gerald tungkol dito. Dahil nandito na siya, saktong ito dahil birthday din na Elena at naisip niya na pumasok siya sa loob para tingnan iyon. Ito ay magiging sampal sa muka para kay Hayward at baka tumigil pa siya sa pagpapanggap niya. Humarap si Gerald kay Blake at sinabing, "Marwadford, bakit hindi mo ako bigyan ng 2 tiket? Hindi ko kasi ito dala ngayon." "Oh? Sige. Siyempre, Mark Crawford." Tumango si Blake. Sinilip ni Lilian si Gerald na parang sinusubukan niyang paalalahanan na huwag siyang mag-overreact. Ito ang birthday banquet ni Miss Larson. Bakit sila bibigyan ng lalaking ito ng mga entrance ticket kung nandito lamang sila para magpanggap? Ngunit laking sorpresa ni Lilian, binigay ni Blake ang mga tiket para kay Gerald. Napahinto din sina Hayward at Sharon. Walang pakialam si Gerald sa kanyang paligid. Hinila ni si Lilian sa kanyang mga braso at sinabi, "Halika, umalis na tayo. Hayaan mo akong dalhin kita sa isang party." Nagulantang at naguluhan si Lilian nang bigla siyang hilahin ni Gerald sa pagkakayakap, ngunit bumalik rin siya sa katinuan at maingat niyang hinawakan ang bewang ni Gerald. Naglakad sila papasok sa hotel sa ilalim ng nainggit na titig ni Hayward. "Damn it! Bakit ang kapal ng mukha ni Gerald?" Nagsiselos si Hayward. Pagkatapos ay sinundan niya ng mabuti ang dalawa at pumasok na din siya. "Ski! Gerald, nakapasok talaga tayo." Nagulat talaga si Lilian. Hindi siya nagpakita ng anumang pagtutol kahit na nakayakap pa rin si Gerald sa kanyang baywang. Nakaka-excite ang mga pangyayari ngayon na bumaliktad na ang sitwasyon. Sa loob ng venue, ang pagdiriwang ng birthday na Elena ay pambihira sa oras na ito. Ito ay dahil gusto ni Larson na samantalahin ang pagkakataong ito para mag-host ng isang malaking pagtitipon para sa lahat ng mga business owners. Tulad ni Hayward ay mula sa York North Mountain na automatikong naging qualified sa listahan ng mga dadalo sa banquet. Mayroong higit sa 100 mga bisita sa venue. Karamihan ay mayaman at batang tagapagmana at marami rin na mga boss ang nandito. Ang layout ng kaganapan ay medyo katulad sa isang seremonya ng kasal. Mayroong isang mahabang aisle sa gitna at ang mga banquet table ay nasa magkabilang panig ng pasilyo. Nakahanap si Gerald ng upuan para sa kanilang dalawa. Kung tutuusin, maraming mga tao dito at ang karamihan ay basta-basta na lamang naghahanap ng isang lugar na makaupo kasama ang kanilang mga kaibigan. Pumasok si Hayward sa ballroom, tiningnan niya ng masama si Gerald at Lilian bago niya hinila si Sharon para umupo sa isa pang mesa kasama ang ilan sa kanyang mga kaibigan. "Gerald, bakit nandito ka rin?" Isang random na boses ang nagtanong ng malakas. Paglingon niya, nagulat si Gerald sa kanyang nakita. Ito ay isang babae at ang pangalan niya ay si Lila, anak siya ni Merjong. Isang grupo ng mga gwapong lalaki at magagandang babae ang nakatayo sa tabi niya. Nagtatakang napatingin din si Lila kay Gerald. Bakit nandito si Lila? Habang iniisip ito ni Gerald, dahan-dahan niyang inintindi ang sitwasyon na kinalalagyan niya. Si Merjong ay hindi ang leader ng Weston Merchants Holdings. Dahil investor siya sa Serene County, dapat ay pamilyar siya at nagkaroon siya ng mga koneksyon sa mga malalaking managers at boss. Madali lang nakakuha ng tiket si Lila dahil ang ama ni Elena ang nag-organisa ng napakalaking gathering at kahit si Hayward ay nakakuha lang din ng entrance ticket. Isang malaking coincidence na nakasalubong nila ang bawat isa. "Lila, kaibigan mo ba ito?" Isang guwapong lalaki sa tabi ni Lila ang biglang nagtanong. "Sa palagay ko ay hindi ko siya itinuturing na kaibigan. Pareho kaming nagmula sa isang bayan at ang kanyang tatay ay may ilang mga koneksyon sa dati. Pero matagal na naming hindi nakakausap ang pamilya nila. Maraming utang ang kanyang pamilya ngayon at ang kanyang mga magulang at kapatid ay nagtatrabaho sa ibang bansa para mabayaran ang mga utang ng kanyang pamilya. Talagang hindi ko inaasahan na dadalo siya sa isang malaking event." Paliwanag ni Lila habang pinandidilatan niya si Gerald. Sa katunayan, naalala niya kung paano siya inilagay ni Gerald dati sa isang napakahirap na sitwasyon sa isang western restaurant. Sa wakas ay nagtagumpay siya nang makakuha ang tatay niya ng isang admission ticket para sa kanya sa oras na ito at nagawa niya iyon dahil may kakilala siya sa loob. Sa pamagitan ng pagpunta dito, inaasahan niyang makakuha siya ng konting insight.
Mula nang siya ay maging exposed sa society, nakilala niya si Liam Sachman, isang mayamang tagapagmana mula sa Mayberry City. Ang pamilya ni Liam ay nagpatakbo ng isang malaking negosyo sa Mayberry City. Nang mabalitaan ang tungkol sa mga development ng Your North Mountain, nakakuha sila ng kontrata para patakbuhin ang isa sa pinakamalaking restaurant doon. Nangangahulugan lamang ito na wala silang kakulangan sa mga pondo sa hinaharap. Siya ay isa sa pinakamaimpluwensyang at pinakamayaman na mga tagapagmana kumpara sa iba. Kung ikukumpara, si Douglas ay nasa ilalim lamang ng anino ni Liam. Napagtanto din ni Lila na nakakatawa na sinampal niya sa mukha si Douglas dahil lang kay Gerald. Liam, wala siyang kwenta. Siya ay kilala bilang isang talunan sa Seren High School. Nandoon si Douglas para dumalo sa gathering. Oh? Hehe, ganoon pala. Maghanap muna tayo ng isang lugar na pwede nating maupuan. Pwede tayong mag-usap ng magkakasama. Magalang niyang sinabi kay Liam nang siya ay lumabas mula sa crowd. Sinabi ni Liam sa grupo ng mga lalaki at babae sa likuran niya. Liam, kararating mo lang. Nakareserba na ako ng magandang upuan para sayo. Dinala ni Hayward si Sharon para batiin si Liam. Ang mesa niya ay napakalapit kay Gerald, kung tutuusin. Hayward, ang aga mo dito. Lila, ipapakilala kita sa kaibigan ko na si Hayward. Pinakilala siya ni Liam habang nakangiti. Maraming mga tao na ngayon ang nakakakilala kay Hayward. Dahil nagmamay-ari siya ng isang shop sa Your North Mountain, ang kanyang reputasyon ay hindi maikakaila na sikat o kilala. Siya rin ay itinuturing na isang bahagi ng grupo ng mga mayaman tagapamana. Nagpakilala din si Lila pagkatapos ng magpakilala ng iba. Marami talaga siyang natutunan sa mga taong ito. Matagal nang inisip ni Lila na ang mayaman ay pinag-uusapan lamang tungkol sa mga luxurious na mga kotse, ngunit hindi ganito ang mga taong ito. Ang kanilang mga talakayan ay malalim tulad ng money management at healthy lifestyle kaya sobrang humahanga si Lila. Hindi may kukumpara sa mga sopistikadong technocrats na ito si Douglas, na gustong ipakita ang kanyang kayamanan, at si Gerald, na sa palagay niya ay yumaman lang dahil sa swerte. Nainis si Lilian matapos makinig sa paraang ng pananalita ni Hayward. Alam niyang hindi mapapanatili ni Gerald ang kanyang pagpapanggap dahil ang lahat ng mga tao dito ay well-off. Napakahusay ni Hayward ngayon at marami pa siyang kakilalang mga tao. Dahil doon, hindi mayangat ni Lilian ang kanyang ulo dahil nararamdaman niya na parang ngayon ay isang malaking failure. Kailan darating si Elena Larson? Tanong ng ilang mga binata. Para sa karamihan sa kanila, ito ang kanilang kauna-unahang pagkakataon na makikilala nila si Elena Larson kaya tuwang-tuwa sila. Samantala sa backstage. Marwadford, sigurado ka ba? Siya ay dumating. Paano ito nangyari? Lumayo si Elena mula sa makeup artist at nagtanong. Ms. Larson, alam mo bang nandito si Mark Crawford ngayon? Bakit siya nandito? Baka guni-guni lang ito. Mayroon ba siyang kasama na babae sa tabi niya? Tanong ni Elena. Mula nang magsama sina Gerald at Mila, hindi nag-abala si Elena na kausapin siya dahil alam niyang hindi siya gusto ni Gerald noong una pa lang at sa tuwing nakikita niya ito, maramdaman niya ang sobrang kalungkutan sa kanyang puso. Imbitahan niya sana si Gerald sa kanyang birthday, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang tatay na si Gerald ay abala sa kanyang mga projects at ang isa sa mga mas matandang miyembro ng kanyang pamilya ay nasa ospital. Hindi dapat siya istorbohin na Elena. Sa katunayan, walang sinumang importanteng mitembro mula sa kumpanya ang dumalo. Kahit na si Aiden at ang iba pa ay wala rin kaya walang point na imbitahan niya si Gerald. Nangako si Elena sa kanyang ama kahit na dismayado siya, dahil gusto niyang dumalo talaga si Gerald sa kaarawan niya. Lalo na matapos niyang marinig na nandoon si Gerald. Totoo, Ms. Larson. Paano ako magkakamali tungkol kay Crawford? Personal kong binigay sa kanya ang mga tiket, pero may kasama siyang babae, sagot ni Blake. Ang bigat naman nito. Humarap siya sa mga trabahador. Lalabas na ako, kaya maghanda ka na. Naglakad si Elena sa ballroom nang bumagsak sa kanya ang spotlight. Nakabihis siya ng isang malinis at puting gown. Wow! Napakaganda niya. Oh, my goodness! Napakaganda ni Ms. Larson. Napatingin si Gerald sa stage nang marinig ang mga sabik na mga bulungan. Matagal nang hindi nakita ni Gerald si Elena at parang mas maganda siya ngayon. Sobrang ganda ni Elena Larson. Napahinto si Hayward sa pagkahanga. Hindi naman nagsiselos dahil dito si Sharon.
Inaamin niya na si Elena ay maganda talaga. Sobrang ganda niyan tala. Si Elena ay godsister ni Mark Crawford. Talagang dapat lang na maging maganda siya. Ngumiti si Liam. Bakit pala wala si Mark Crawford dito, Liam? Tanong ni Lila. Inaasahan niyang makita kung sino si Mark Crawford. Hayaan mong sabihin ko sa'yo kung bakit. Nabanggit ng tatay ko na siya ay isang taong nakasanayan na maging low profile lang at hindi siya mahilig sa mga handaan at functions na tulad nito. Paliwanag ni Liam na parabang alam na alam niya ang tungkol kay Gerald. Oh! Nabigo si Lila. Lila, gusto mo bang uminom? Ang fruit juice na ito ay imported at napakasarap. Bibigyan kita. Hindi natutuwa si Douglas nang makita sina Liam at Lila na nagiging malapit sa isa't isa. Okay lang ako. Huwag mo akong pakialaman. Nakasimangot si Lila kay Douglas at lumingon ulit siya kay Liam. Kailangan ko ng isa, please. Isang waiter ang dumaan kay Lilian at inangat niya ang kanyang kamay para manguha ng inumin. Napagod na si Lilian pagkatapos ng nangyari kanina at lalo siyang nag-alala ngayon. Inihatid ni Elena ang kanyang speech sa stage habang ang kanyang mga mata ay tumitingin sa paligid. Biglang may sumigaw at tumahimik ang lahat. Si Lilian iyon. Natuklasan niya kung gaano kasarap ang inumin at gusto niyang kumuha din ng isa para kay Gerald, ngunit nadulas ang baso at bumuhos ang inumin kay Gerald at sa kanyang sarili. Oh no! Hayaan mo akong makatulong sa'yo. Mabilis na nag-alok ng tulong si Gerald. Kumuha siya ng ilang napkin at tinulungan si Lilian na linisin ang damit nito, pagkatapos ay pinunasan ang natitirang liquid sa pantalon niya. Nakakahiya. Hindi niya man lang mahawakan ng maayos ang isang baso. Kaya nga, nagsasalita pa si Elena at abala siya sa pagkain. Nakakatawa. May ilang mga tao na nakaupo sa parehong mesa ay ininsulto siya. Mayroong pagkakaiba sa pagitan ng paghahanap ng isang mayamang boyfriend at pakikipagdate sa isang manloloko. Malaki ang pagkakaiba ng standard na ito. Dagdag ni Sharon at tahimik siyang umiwas. Salamat na lang talaga na hindi ko siya naging girlfriend. Bulalas na Hayward. Napatingin lang si Lila kay Gerald at mapanghusga na umiling. Pasensya na? Hindi ko talaga sinasadya. Ang isang natakot at nanginginig na si Lilian ay agad na humingi ng paumanhin. Ang kanyang mukha ay namula at hinawakan niya ng husto ang manggas ni Gerald. Gerald, sa tingin ko kailangan na nating umalis. Alam ni Lilian na masyado na para ipagpatuloy pa ni Gerald na magpanggap bilang isang mayaman, ngunit pinili pa rin niyang sundin siya. Hindi niya akalain na mapapahiya niya ang kanyang sarili sa ganitong paraan. Bakit tayo aalis? Baso lang ito. Magiging maayos lang tayo. Naintriga si Gerald na ang isang babae na tulad ni Lilian ay may mababang self-esteem. Naalala ni Gerald ang kauna-unahang pagkakataon na dumalo siya sa mga ganoong functions. Hindi siya naiiba kay Lilian. Sinubukan ni Gerald na pakalmahin siya. Sino ang dalawang ito? Paano nga ba sila nakapasok dito? Alam ba nila ang mga patakaran dito? Sabi ng isang middle-aged na lalaki mula sa kabilang mesa. Ang buong ballroom ay umalingaw-ngaw ng bulungan nga mga tao. Kabastusan na ninakaw nila ang limelight na Elena habang nagsasalita pa siya sa stage. Karagdagan pa doon, nakuha nila ang atensyon ng pamilyang Larson dahil sila lang ang nakatayong mga panauhin doon. Ang atensyon ng lahat ay bumalik sa stage para makita kung ano ang magiging reaksyon ni Elena. Pumatak ang luha sa kanyang mga mata nang mahulog ang mikropono sa kanyang kamay. Dumating ka? Sigaw na Elena. Nilinis ni Gerald ang pantalon niya, at nang marinig niya ang boses ni Elena, napagtanto niyang nakatingin sa kanya ang babaeng ito. Happy birthday! Awkward na sumagot si Gerald. Tumingin siya sa paligid at napagtanto na wala talaga siyang dalang mga regalo para sa kanya maliban sa mga susi ng kotse niya. Pasensya na at hindi ko nagawang magdala ng regalo para sa birthday mo. Maaari lang kitang batiin sa ngayon nang hingi ng tawad sa kanya si Gerald. Akala ko makakalimutan mo ako. Pinunasan ni Elena ang kanyang luha, mabilis siyang pumunta kay Gerald at niyakap siya ng mahigpit. Gulat na gulat ang lahat. Napakatagal noong huli kang tumawag. Mula nang magkaroon ka ng girlfriend, nakalimutan mo na talaga ako. Muntikan nang umiyak ulit si Elena. Uy, nandito na ako ngayon. Huwag kang umiyak. Mahinahon na hinimas ni Gerald si Elena sa kanyang balikat. Ano?
What the sige? Napahinto ang lahat. Si Elena ay tulad ng isang diyosa at ang mga elite na tao lamang ang maaring maging malapit sa kanya, ngunit ang ordinaryong taong ito ay naghahanap lamang ng isang yakap para sa kanya. Kahit ang kanilang mga pag-usap ay napaka-cheesy. Sino ba ang taong ito? Maraming mga binata ngayon ang napahiya at makikita sa kanilang mga mata ang inggit at pusong pumutok sa selos dahil sa pangyayari na ito. Kahit sina Hayward at Sharon ay napahinto din. Napaswerte siguro ni Gerald, paano niya nakuha ang atensyon ng isang diyosa. Hindi maintindihan ni Hayward ang mga nangyari, maging si Lila at ang iba pa ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Magsiselebrate ulit ako kasama mo ngayong gabi. Ngumiti si Gerald. Nagsumikap lamang si Gerald na pumunta dito at ang nagawa niya pa ngayon ay patahimikin si Hayward at ang iba pa. Ngunit hindi ito ang nasa isip niya at lahat ay naging isang nakakahiyang sitwasyon. Okay lang. Ngayon ang iyong pagkakataon na makabawi sa akin. Huminto na ang pagbagsak ng luha ni Elena. Nang huminahon na siya, umalis si Gerald sa eksena kasama si Lilian. Naglakad ang dalawa sa harapan habang si Hayward, Lila, at ang iba ay nakasunod sa likuran. Nakaramdam sila ng kahiyan sa nangyari kanina, ngunit kuryos sila sa kung sino talaga si Gerald. Bakit ito ginawa ni Elena? Matapos maglakad ng medyo malayo, nakarating na rin sila sa sakyan. Mskol, naghihintay ako para sayo pero hindi kita matawagan sa cellphone mo. Si Courtney ay naghihintay sa tabi ng kotse, sa kanyang mga kamay ay makikita ang isang kontrata. Pinatay ko ang aking cellphone, Ms. Weaver, sigaw ni Lilian habang tumatakbo siya papunta kay Courtney. Dahil si Hayward at ang iba pa ay sumusunod sa kanila, natatakot siya na baka ma-expose sila. Sa oras na ito ay kailangan niyang linawin ang huling pagkakataong sinabi ni Gerald na ang Ferrari ay kanya at hindi siya pinaniwalaan ni Sharon. Lumapit siya kay Gerald at tumayo sa harap ni Courtney. Tiningnan niya ng masama si Lilian at tinanong, ano ang kinakatakutan mo, Lilian? Ms. Weaver, di ba? Ang kotse ba na ito ay nirenta ni Lilian? Hindi. Sinubukan ni Lilian na makipag-ugnay sa mga mata ni Ms. Weaver, maliwanag na may sinusubukan siyang itago. Inagaw ni Sharon ang kontrata mula kay Ms. Weaver at tumawa, nakarenta lang ito. Tingnan mo, Hayward. Oh, Ms. Jung at Douglas, hayaan mo akong patawanin ko kayo. Nagkape kami ni Hayward kanina lang at ang babae na ito na nagngangalang Lilian. Nagmamayabang na ipinakita sa kanila ni Sharon ang kontrata habang sinasabi ang mga detalye mula sa insidente kaninang umaga. Naiinggit si Hayward kay Gerald, ngunit pagkatapos ng sinabi ni Sharon, nalungkot na naman siya para kay Lilian. Nakita niya kung paano nakita ng si Elena na nakayakap kay Gerald kaya ito ang tanging paraan para maghiganti siya kay Gerald. Hindi na nakapagtaka na alam ni Gerald ang tungkol kay Elena dahil alam nila na kakilala niya sila Aiden at Yul. Inaasahan ng lahat ang paliwanag ni Lilian tungkol sa kotse. Parang nahimasmasan si Sharon sa sandaling malaman niya na ang kotse ay hindi kay Gerald. Lilian, nirenta mo ba talaga ang kotseng ito? Nandidiri na tumingin si Hayward kay Lilian. Sa oras na ito ay nagsimulang umiyak si Lilian. Humihingi talaga ako ng tawad sayo, Hayward. Pasensya na, hindi dapat ako nagsinungaling sayo. Ha? Si Lilian pala ang nagrenta nito. Kahit na ang mga IC number ay hindi tumutugma. Tingnan natin kung sino ang may-ari. Teka ha? Gerald. Napahinto si Sharon hanggang sa puntong nakabukas na ang kanyang bibig. Ito ay isang pagkakamali, tama ba? Nanlaki ang mga mata ni Sharon dahil hindi siya makapaniwala. Mar, Crawford, nandito ka pala. Kausap ko si Ms. Cole ngayon lang at hindi kita napansin. Pasensya na? Mabilis na nanghingi ng tawad si Courtney kahit nagulat pa rin siya. Okay lang, Ms. Weaver. Kahit papaano, makakaalis na ako pagkatapos kong pumirma, tama? Ngumiti si Gerald. Oo, Mar Crawford, pero ayaw mo bang tingnan muna ang mga detalye? Hindi na. Buong araw ko na rin naman itong binasa, sagot ni Gerald kasunod ang isang tawa. Naglakad siya papunta kay Sharon at kinuha ang kontrata sa kanya. Ang kotse ito ay sayo talaga. Mapagmasin na tiningnan ni Sharon si Gerald. Ngayon lang ulit siya nakatayo ng malapit kay Gerald mula pa noong high school sila at magulo ang emosyon sa kanyang puso. Sino sa tingin mo ang may-ari nito? Sinabi ko na nasa akin ito, pero wala sa inyo ang naniniwala sa akin. Kalmadong sagot ni Gerald, ang mga mata niya ay nakatusok hanggang sa kaluluwa ni Sharon.
Tinapik niya ang balikat ni Lilian pagkatapos nito. Tara na. Ihatid na kita pa uwi. Saige. Ihulog mo lang ako sa station, babalik ako sa aking hometown ko ngayong gabi, sagot ni Lilian. Masaya si Gerald tungkol dito, ngunit hindi nagtanim ng sama ng loob si Lilian kay Hayward. Gerald, ang kotseng ito ay mamahalin, di ba? Ang ganda ng itsura nito. Naglakad si Liam papunta sa kanila at ngumiti si Gerald. Hindi mahalaga na ininsulto si Gerald ng maraming tao. Alam ni Liam na ang pagiging kaibigan ni Gerald ay magiging kapaki-pakinabang dahil personal niyang kilala si Elena at nagmamaneho siya ng isang luxurious na kotse. Mga $22,000 ang halaga nito. Sagot ni Gerald na habang magalang na nakangiti. Pareho silang nakipagkamay. Samantala, tumunog ang cellphone ni Liam. Papa? Okay, babalik ako ngayon. Binaba ni Liam ang kanyang cellphone. Gerald? Kailangan ko nang umalis ngayon pero masaya ako na makilala ka. Pasensya na kayo, Douglas at Lila, may dumating at hindi ko kayo maihahatid sa bahay. Ha? Napahinto si Lila. Dapat silang sasabay kay Liam pauwi sa kanilang bahay dahil hindi naglakas loob si Douglas na imaneho ang kanyang sasakyan. Samantala, sinimulan ni Gerald ang kanyang makina ng kotse at si Lilian ay nakaupo sa tabi niya. Humarap si Douglas kay Lila at tinanong, Lila, bakit hindi tayo kumuha ng Uber? Uber? Tingnan mo ikaw. Ang alam mo na lang ba ay ang kumuha ng Uber. Bumili ka ng kotse at pero hindi mo naman nagagamit at ngayon kailangan kong kunin ang Uber. Nagsnap na si Lila sa sobrang inis. Ako na ang maghatid sa inyo papunta sa station. Ngumiti si Gerald at kinamayan sila. Naramdaman lang ni Gerald na hindi tamang iwan sila doon ng ganoon na lang. Si Lila ay tumingin kay Gerald na parang nag-aalangan at saka pumasok siya sa kanyang sasakyan. Tumingin siya ng saglit kay Lilian at medyo nagselos siya. Gusto niyang makuha ang upuan ng kopilot. Tita It. Sabi ni Douglas. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Tinignan ni Gerald si Douglas. Anong ibig mong sabihin? Sumakay na ako sa sasakyan. Noong sinabi kong sumama sila, ang tinatawag ko ay ang mga babae. Hindi ikaw, Douglas. At ang perang inutang mo sa akin, huwag mong kalimutan magbayad. Nilok ni Gerald ang pinto. Sa huling pagkakataon na sinubukan siyang tulungan ni Gerald, ininsulto siya nito bilang kapalit, at sa oras na ito, sigurado na hindi na siya mag-aalok pa ulit ng tulong. Habang pinapanood ni Sharon na nagmaneho palayo si Gerald, naiwan siya na parang gulong-gulo ang isip niya. May pakialam sa kanya si Gerald noong high school. Kahit na nakalimutan niyang kumuha ng pagkain habang abala sa pag-aaral, naglalakad si Gerald habang umuulan para makabili lamang siya ng pagkain. Iba ang tingin sa kanya ni Gerald. Kahit na makalipas ang 3 taon sa kabila ng ginawa ni Sharon sa kanya, ganoon pa rin ang pagtingin ni Gerald sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, malamig na lang si Gerald sa kanya. Tuluyan na niya itong hindi pinansin at hindi siya masyadong sanay dito. Ni hindi tumingin sa kanya si Gerald nang kunin niya ang kontrata sa kanya. Matapos ihatid ang mga kasama niya sa istasyon, nag-book si Gerald ng isang kwarto sa hotel para magpahinga ngayong gabi. Nang gabing iyon, nakatanggap si Gerald ng tawag mula sa kanyang pamilya. Ito ay isang classified na tawag na ang alam lamang ng mga miyembro ng kanyang pamilya. Agad na sinagot ni Gerald ang tawag nang mapagtanto kung sino ang tumatawag. Magalang na sinabi ni Gerald habang sinasagot ang video call. Si Gerald ay naging mas magalang sa kanyang tatay bagaman hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na nag-video call ang kanyang ama matapos matuklasan ang kanyang totoong pagkatao. Naramdaman ni Gerald na isang karangalan para sa kanya na magkaroon ng tatay na tulad niya. Anong ginagawa mo ngayon, anak? Nakangiti ang tatay ni Gerald sa sandaling ang kanyang anak ang nakita sa screen ng cellphone. Nagpapahinga lang ako, pa, bakit ka tumatawag ng gabi na? Anong kailangan mong sabihin sa akin? Pinaplano ko na tanungin ang iyong ate na tingnan ang bagay na ito. Alam ko na ginugugol mo ang karamihan ng iyong oras at lakas sa mga homework mo. Ito ay maantala dahil ang ate mo ay pumunta para ayusin ang mga issue sa factory sa North Africa. Siguro sinabi na niya sa iyo ang tungkol dito. Kailangan mo ng tulong ko sa paghahanap ng isang babae. Naalala ni Gerald ang mga tagubilin ng kanyang kapatid at kung ano ang pinagtapat nito sa kanya dati. Humingi siya ng tulong maghanap ng isang partikular na babae. Oo, ipapadala ko ang picture niya.
Kailangan ko ang tulong mo para malaman ang tungkol sa kung nasaan siya ngayon sa lalong madaling panahon na makakaya mo. Kung hindi, kakainin ng konsensya ko ang buhay ko. Mayroon ding isa pang bagay na dapat mong tandaan. Hindi mo dapat ito ipaalam sa nanay mo. Babala ng ama ni Gerald habang nagbubuntong hininga. Medyo awkward ang naramdaman ni Gerald dahil dito. Kumunot ang noo niya habang sinusubukang maunawaan ang kahulugan ng sitwasyon. Maaring ito ang isang babae na pinabayaan ng kanyang ama noon. Damn it! Tinanong talaga ng kanyang ama ang magkapatid na pasikretong maghanap ng isang babae. Ang unang taong sumagi sa isip ni Gerald ay ang kanyang ina. Hindi niya maiwasang makaramdam na malungkoy para sa kanyang nanay dahil sa palagay niya ay pinapabayaan nila ito. Anong relasyon mo sa babaeng ito? Mas malaki ang iyong kapangyarihan at impluensya kumpara sa amin. Kung gusto mong hanapin siya, sigurado na mahanap mo siya. Hindi ba? Tanong ni Gerald. Bata. Kung ganito kadali para hanapin ko siya, hihilingin ko pa ba sa'yo, at sa ate mo na tulungan ako? Ano ang relasyon ko sa kanya? Ito ay isang katanungan na tinanong ninyong dalawa sa akin. Pero hayaan mong tiyakin ko sa'yo na hindi ito tulad ng iniisip mo. Ito lang ang sasabihin ko, siya ay kasama sa majority ng mga family events sa taong iyon. Hindi ko maiwasang maramdaman na pinabayaan siya ng pamilyang Crawford sa loob ng maraming taon. Huwag mo akong tanungin tungkol sa mga detalye tungkol sa totoong nangyari. Ipagpapaliwanag ko sa iyo ang lahat sa ibang pagkakataon. Okay. Sana gumawa ka ng effort para matulungan akong makayanan ito. Binaba agad ng tatay ni Gerald ang tawag pagkatapos niyang magsalita. Hindi nagtagal bago makatanggap ng message si Gerald. Ito ay black and white na picture na. Ilang dekada ang edad. Ito ay larawan ng isang babae. Sa sandaling makita niya ang babae, hindi mapigilan ni Gerald na manginig ang kamay niya at halos mahulog niya ang kanyang cellphone sa lupa. Matapos tignan ulit ang litrato, huminga na lang ng malalim si Gerald. Ito, hindi ba ito ang Quetta Smith? Ang babaeng nasa litrato ay talagang maganda. Sa katunayan, siya ay sobrang ganda at kakit-akit. Halos kamukha niya si Quetta. Ngunit kung ang larawang ito ay black and white, alam na sigurado ni Gerald na hindi ito maaaring maging Quetta. Sino ang babaeng yon? Ipinagpalagay ni Gerald na ang babaeng ito ay malamang kaibigan ng tatay niyo noon na nangangahulugang may edad na siya ngayon. Kung ganoon, malamang siya ang nanay ni Quetta. Kung sa bagay, alam ni Gerald na si Quetta ay lumaki sa isang ampunan. Iniwan siya ng kanyang mga magulang ng walang maliwanag na dahilan. Kung ipagsasama ang mga piraso, magiging malinaw na ito ang nanay ni Quetta, ang babaeng pinapahanap sa kanya ng kanyang ama. Sinimulan ng balot ang isip ni Gerald. Malinaw niyang naalala kung paano tumibok ng mabilis ang puso niya sa unang pagkakataon na nakita niya si Quetta. Nakaramdam din siya ng kakaibang pakiramdam saya ng pagiging malapit sa kanya mula pa noong unang beses na nakita niya si Quetta at kusa nagdesisyon siya protektahan si Quetta ng walang dahilan. Ngayon, kung isipin niya ito ng maigo, hindi niya maiwasang magtaka kung si Quetta ba talaga ang kanyang kapatid. Sa kabila ng paliwanag ng kanyang ama, hindi kumbinsido si Gerald na ang kanyang ama ay walang kinalaman sa babaeng iyon. Nang gabing iyon, napuno si Gerald ng pagkabalisa. Hindi siya mapakali sa kama niya at hindi talaga siya makatulog. Tinawagan ni Gerald si Quetta kinaumagahan. Kailangan niyang makipagtagpo sa kanya at linawin ito. Paminsan-minsan ay nakikipag-chat sila sa isa't isa sa WeChat tuwing may libre silang oras. Sa kasalukuyan, si Quetta ay nagtuturo na sa isang bagong kindergarten school at maayos naman ang kanyang trabaho. Tinulungan ni Gerald si Quetta at binigyan siya ng bahay na matitirhan kung saan ay kasama niya rin sila Drake at Tyson sa bahay na iyon. Miss Smith, pwede mo ba akong gawan ng pabor? Hindi ko ma-review ang mga homework ng mga bata sa klase ko on time. Papunta na ang boyfriend ko at susunduin niya ako para mamili. Pwede mo bang i-review ang kanilang homework para sa akin? Isang babaeng teacher na may buhok hanggang sa baywang ang nagtanong kay Quetta na sinusuri din ang homework ng kanyang mga mag-aaral. Pero Miss Laurie, nai-review ko pa ang mga homework ng mga estudyante ko. Nahihiyang sumagot si Quetta. Puffed. Kung ayaw mo akong tulungan, sabihin mo na lang. Bakit ka pa gumagawa ng maraming mga dahilan? Huwag mong isipin na magaling ka dahil lamang binigyan ka ni Mercedes ng trabaho dito. Ha? Isipin mo ng maigi. Sino ka ba, Quetta Smith?
Nanalo ka bilang pinakamagandang teacher ng Mayberry City Early Childhood Education Academy kahit nakapapasok mo lang bilang kindergarten teacher sa loob ng 1 buwan lamang. Ang galing, di ba? Kung ganoon, hindi mo ba ako matutulungan na i-review ang homework ng aking mga estudyante? Ang teacher na nagngangalang Kaitlyn Laurie ay sumabad sa kanya. Naging teacher siya sa pinakamagandang kindergarten sa Mayberry City 2 buwan bago dumating si Queta. Nang unang sumali si Queta, madalas siyang asarin ni Kaitlyn at pinapareview sa kanya ang mga homework ng kanyang mga estudyante para sa kanya. Si Kaitlyn ay may isang mayaman at may impluwensyang boyfriend na talagang gwapo din. Tiwala siya na mapipili siya bilang pinakamagandang babaeng teacher sa buong distrito, umaasa na tiyak na makukuha niya ang pinakamataas na pwesto. Pero sa kasamaang palad, ang mga magulang ng mga estudyante ay bumoto para kay Queta, isang babaeng maganda ang puso. Siyempre, nagwala si Kaitlyn dahil doon. Inalaman pa niya ang background ni Queta ngunit walang bad records si Queta. Sa makatuwid pagdating sa kasalukuyang bullying na nagaganap. Ang iba pang mga babaeng teacher na naroroon ay nanahimik lamang. Sige, titingnan ko ito para sayo, Miss Laurie. Kinagat ni Queta ang labi niya. Pagkatapos ay inilipat niya ang napakalaking tumpok ng homework mula sa mesa ni Kaitlyn papunta sa kanyang sarili. Humph! Mabuti. Miss Smith, huwag maging masyadong mayabang na nagmamagaling ka dahil nanalo ka bilang pinakamagagandang teacher. May sasabihin ako sayo. Ako, si Kaitlyn Laurie, ay hindi magpapatalo sayo kahit ano pa ang mangyari. Nangutya si Kaitlyn bago umikot habang naghanda siyang umalis. Queta, ang lahat ay dapat i-review ang bawat isang homework ng kanilang sariling mga estudyante. Wala ka namang utang sa kanya, kaya bakit mo siya tinutulungan na gawin ito? Biglang isang malambing na boses ang nagsalita. Isang batang lalaki ang lumapit sa mesa ni Queta bago ibinalik ang tambak na homework sa mesa ni Kaitlyn. Sige. Sino ka ba? Nagulat si Kaitlyn. Hindi man lang nag-abala si Gerald sa pagtingin sa kanya. Pasimple niyang hinawakan ang braso ni Queta at sinabi niya, hindi ba sinabihan na kita na mag-apply ng leave? Lumabas tayo at kumuha ng makakain. May sasabihin ako sa iyo tungkol sa isang bagay. Manghihingi ako ng day off. Sagot ni Queta habang tumatango. Nang makita si Gerald, agad na napuno ng seguridad ang pakiramdam ni Queta. Si Kaitlyn ay talagang nakakatakot ang ugali sa kanya. Nang makita ng ibang mga babaeng teacher si Kaitlyn na hindi pinapansin, simpleng ibinaba nila ang kanilang ulo at humagikik. Namula ang mukha ni Kaitlyn. Oh? Miss Laurie, nandito ang boyfriend mo, Lara, sunduin ka ulit. Naiinggit ako sayo. Maraming mga babaeng teacher na lumabas para mamili ay nakikipag-usap sa boyfriend ni Kaitlyn sa pintuan. Nang makita nila si Kaitlyn, agad silang nakaramdam ng inggit. Pagkatapos ay nakita nila sila Queta at Gerald na naglalakad palabas sa pintuan. Ipinagpatuloy ng mga babae ang pakikipagsismisan sa kanilang sarili, tignan mo iyan. Siya ba ang boyfriend ba ni Queta? Oh my God! Grabe! Mukha siyang talunan. Haha! Para talaga sila sa isa't isa. Sa sandaling lumabas si Gerald, narinig niya ang mga panunuyan nila. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.